Good afternoon, family. Good afternoon na ba? Ay, morning pa pala. So, mahalaga itong pag-aaralan natin. Ang unang pag-aaralan natin ay 1 Corinto 2:6 hanggang 16. So, sinulat ko to nung 9:34 PM. Gabi na pala nung sinulat ko to, no? Ng May 5, 2025. So, ang sinulat ko dito, 2 verse. Ngunit ito'y inihahayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na bagay na may kinalaman sa Diyos. Number 15, versikulo 15. Ang pamagat nito, ang karunungan ng Diyos. Nauunawaan ng taong nagtataglay ng Espiritu ang kahalagahan ng lahat ng bagay. Halimbawa, ako, nauunawaan ang lahat ng bagay. Ngunit siya'y nauunawaan ng taong hindi. Mukhang may kulang ako dito sa ano na to. 15. Ngunit hindi siya. Ayun. So, ayusin ko yung sulat, no? Kasi dito nakalagay, ngunit siya. Ngunit hindi pala. Meron nakalagay hindi. So, pasensya na kayo dahil uulitin ko, no? Kung bakit ganito ang sulat ko. Elementary lang po yung natapos ko, tapos hindi pa ako nag-aral na mabuti. Kaya minsan, pag nagsulat ako, akala ko na isulat ko na, yung pala hindi pa. Halimbawa, yung pangalan ko Joel Coronel, ang naisulat ko lang Corone, na iwanan pa yung L. Akala ko na isulat ko na yung L. Kaya minsan, nagkakaganito yung sulat. Ulitin ko yung number 15. Nauunawaan ng taong nagtataglay ng Espiritu ang kahalagahan ng lahat ng bagay. Ngunit hindi siya nauunawaan ng taong hindi nagtataglay ng Espiritu. So, pagamat halimbawa kami na nagtataglay ng Espiritu Santo, nauunawaan namin ang lahat ng bagay patungkol sa lahat ng bagay. Pero kami, hindi ninyo mauunawaan. Kaya lalabas sa inyo kamangmangan lang yung ginagawa namin. Pagtatawanan nyo kami, parang si Noe. Habang ginagawa niya lahat ng bagay ng utos ng Panginoon sa kanya, pinagtatawanan siya ng tao. So, basahin na natin ang isang aklat. Ang aklat na. Ang pamagat nito, aklat 1 Corinto 2:6 hanggang 16. Gayunpaman, sa mga taong magtataglay sa buhay espiritual, ay nangangaral kami ng salita na karunungang hindi karunungan ng mundong ito. So, naunawaan nyo ba? Karunungang hindi ng mundong ito. Iba kasi yung karunungan nagmumula sa mundong ito. Iba yung karunungan nagmumula sa Espiritu. Ito o ang mga tagapamahala sa mundong ito na mga ang kapangyarihan ay lilipas. Subalit,
ang karunungan ng Diyos na hindi nahahayag noong una ay itinilaga na niya para sa ating ikaluluwalhati bago palikhain ang sanlibutan. Walang isa man sa mga tagapamahala sa daigdig na ito ang nakauunawa sa karunungang iyon, sapagkat kung nauunawaan nila iyon, hindi sana nila ipinako sa krus ang Panginoon na kaluwalhatian. Subalit nang nasusulat, hindi pa nakikita ng mga mata o naririnig ng mga tenga, hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang inihanda ng Diyos. Ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Ibig sabihin, hindi pa natin alam, pero inihanda na ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Ngunit ito'y inihayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na bagay na may kinalaman sa Diyos. Napakaganda, no? Pagka ito naunawaan nyo, napakaganda nito. Yung verse na to, talagang malalaman nyo kung gaano kahiwaga ang Biblia. Walang nalalaman, walang nakaalam ng iniisip ng tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayon din naman, walang nakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. Ang tinatanggap natin ay hindi ang espiritu ng sanlibutang ito, kundi ang espiritong nagmumula sa Diyos. Ano ba kasi yung mga kaloob ng espiritu dito? Puro makamundong bagay lang yun. Pera, patungkol sa pera, patungkol sa sarap ng buhay. Parang sinasabi na makalaman. Yun ang espiritu ng makamundong ito. Yun ang pero iba ang espiritong nagmumula sa Panginoon Diyos. Ang espiritong nagmumula sa Diyos, mauunawaan mo kung ano yung sinasabi ng Biblia. Kasasabikan mo ang mga salita niya. Nasaan na ba tayo? 12. Ang tinatanggap natin ay hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritong nagmula sa Diyos upang maunawaan natin ang mga kaloob niya. Kaya nga kami ay nangangaral hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng Espiritu. Ang ipinangangaral namin ay mga katotohanang espiritual para sa mga nagtataglay ng Espiritu. So sinasabi dito, ang pinaliliwanag ng mga apostol ay nagbumula sa Espiritu para doon sa may nagtataglay ng Espiritu, kasi ang Espiritu ang makakaunawa lamang sa kapwa nito Espiritu. Kaya nga kami nangangaral hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng Espiritu. Ang ipinapaliwanag namin ay ang katotohanan ng espiritual para sa mga nagtataglay ng Espiritu, sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan, yan sinasabi ko, kahangalan ang mga iyon at hindi nauunawaan, sapagkat ang mga bagay ng Espiritu ay nauunawaan lamang sa paraan ng espiritual. Nakasulat din pala rito yung sinasabi ko.
Ito, number 15. Nakasulat dito sa sa sinulat ko. 15. Nauunawaan ng taong nagtataglay ng espiritu ang kahalagahan ng lahat ng bagay. Ngunit hindi siyan uunawaan ng taong hindi nagtataglay ng espiritu. Sino ang nakaalam ng iniisip ng Panginoon? Sino ang makapagpapayo sa Kanya? Ngunit nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Maganda yung kasunod, no? Pagka ganyan, nilalagyan mo ng mark, maganda yung kasunod niyan. Basahin muna natin itong kasunod, Tingnan nyo yung sinasabihan dito, mga lingkod ng Diyos, Ibig sabihin, mga pare, ganun, pastor, ministro, sa ano. Tapos, ang nagsasabi si Apostol Pablo, tama ba? Si Apostol Pablo, sulat ni Pablo. Mga lingkod ng Diyos. Hanggang dito lang tayo magbabasa, hanggang 4 lang. Mga lingkod ng Diyos, mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng espiritu. Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol sa sanggol sa pananampalataya kay Kristo. So, sinasabihan dito, yung mga nagtuturo, mga lingkod ng Diyos. Sinasabihan sila mismo na hindi pa sila nagtataglay ng espiritu. Hindi makausap na nagtataglay ng espiritu. Kaya paano sila kinakausap? Ganito, gatas ang ibinigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain. Ano ba yung gatas bakit gatas ang ibig sabihin na ibinigay? Ibig sabihin, yung matigas na pagkain, yung mga salita ng Diyos na mahirap unawain, yun yung matitigas na pagkain. So, kinakausap lang ni Apostol Pablo, yung mga lingkod dito, na gatas lang ang binibigay sila. Kinakausap lang sila parang normal na tao, hindi sila kinakausap bilang pang-espiritual na usapan kasi hindi nga nila maintindihan yan. Gatas ang ibinigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain sapagkat hindi ninyo kaya iyon. Subalit, yan ang masakit. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo kaya sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman. Ang inyong pag-iinggitan at pag-aaway ay palatandaan na makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. So, paano ba nalalaman dito na paano ba sila nag-aaway? Halimbawa, ang isang relihiyon, parehong si Kristo ang ipinangangaral nila. Halimbawa, ang Katoliko sa ang born again, kasi iba yung sensitive pag halimbawa. Pag sinabi ng Katoliko na sila lang ang maliligtas, isang halimbawa yon na makasalimutan pa sila. At halimbawa, sinabi ng born again na sila lang yung maliligtas pagka pumunta sila sa ganon, isang halimbawa yon na makasalibutan at makalaman pa sila. Kaya sila itinutukoy dito na hindi nagtataglay ng espiritu pagka ganon lang ang pagtuturo nila. Ito papaliwanag ng Biblia. Kapag sinabi ng isa, ako'y kay Pablo, halimbawa, Katoliko, si Pablo Katoliko, at ang iba, ako'y kay Apollos.
hindi palatandaan iyan na kayo'y namumuhay ayon sa ano ba to? Hindi ba't palatandaan iyan na kayo'y namumuhay pa ayon sa laman. Tinutukoy ni Pablo na yung ganun, halimbawa, ako sa born again, ako sa Katoliko, yun, palatandaan pa na namumuhay ang mga yun ayon sa laman. Halimbawa, ako sa Badista, pag hindi kayo nagpabaptismo dito sa amin, hindi kayo maliligtas. Iyon, palatandaan na namumuhay pa sa laman ang mga lingkod ng Diyos. So, saan na natin ito itutuloy, no? Ito ay 1 Corinto 3. 1 hanggang 22. Kasi, wala naman dito yung sa sinulat ko, no? Malalampasan natin. Yung susunod na tatalakayin natin, 2 Corinto 2, 14 hanggang 17. Ano ba pamagat nito? Nagtagumpay dahil kay Kristo. So, maraming salamat po.